Praise the Lord. May nawawala po. Yung aking inspirasyon, nasaan siya? Si Pastor baka nag-CR. Amen. Alright, so ang ating pong preaching sa umaga pong ito ay may title, With All My Heart, Loving God Requires Complete Surrender to His Will. Basahin po natin ang salita ng Diyos doon po sa Matthew chapter 22 verses 34 to 40. At uugatin po natin ang isang malaking aspeto ng pag-ibig na iniutos sa atin ng Lord na nakaugat din naman doon sa ating theme for this month, Breakthrough Love That Gives Life. Sige po, basahin po natin. Verse 34, Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Purihin po ang Lord. Tayo pong lahat nga ay yumuko muna at manalangin. Damhin po natin ang presensya ng ating Lord sa ating pong bulwagan. Beloved Heavenly Father, kami Panginoon ay lumalapit sa iyo ng buong puso, ng buong lakas, buong isip po namin. Muli po namin ikinukumpisal ang aming pagmamahal sa iyo. Ngunit Panginoon, hindi din po namin kinakalimutan na bago kami nagmahal sa iyo, ay nauna kang nagmahal sa amin sa kabila ng kami ay hindi karapat-dapat. Sa paggunita po namin ng iyong kabutihan, sa Lenten season na ito, na kung saan na-demonstrate mo sa amin ang iyong sukdulang pagmamahal, nawa Panginoon, ang buhay po namin ay tanggapin mo. Sinusuko po namin ito sa iyo. At sa pagbabahagi po na yung salita, ang amin pong hiling sa iyo ay kumilos ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Knowing, Lord, na paganda-ganda man ang mensahe, kung hindi mo kinalawkaw ang puso po namin, ay masasayang lamang po ito. We trust for the power of the Holy Spirit to move mightily in our midst, in the mighty name of Jesus. Make our hearts teachable. Make our hearts pliable. Allow us to listen to you intently with our hearts full of love, full of submission, and full of devotion. Salamat po at alam po namin, gayon din ay hindi pa man ay kumikilos ka na sa aming mga buhay, ministering unto us, answering all our prayers, our secret desires in our hearts, ang aming mga pangangailangan. You are our Jehovah Rapha, sa amin na nagpapagaling. You are all our El Shaddai, ang aming Diyos sa lahat, makapangyarihan. At sa iyo, Panginoon, ay walang imposible. Thank you, Father, sa pagkakatagpo mo sa mga pangangailangan po namin. And we thank you. Tinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, who said that if my name be lifted up, I will draw all men unto me. Maraming pong salamat, Panginoon. May your name be exalted. May your name be honored. In Jesus' name, amen. Can we praise the Lord by giving our best clap of offering to the King of Kings and to the Lord of Lords. So, sa umaga pong ito ay kukunin po natin yung basically pinaka-issue ng buhay, yung pong ating mga puso. Na is very clear po na marami tayong mga kinakaharap sa buhay po natin. At because of that, ay ang tendency ng puso natin ay nahihila po sa maraming direksyon. At ang resulta po nito, dahil sa mga dinaranas natin sa buhay, ang pinaka-risk ay yung pag-ibig po natin sa Diyos ay napapalitan ng mga pangangailangan sa buhay. Nasa PowerPoint po yan. At kalaunan, ang pusong dating nag-aalab sa Diyos ay lumalamig. In some point of our lives ay we experience that. So sa ganitong konteksto po, ang mga salita dito sa Matthew chapter 22 ay nananatiling makapangyarihan at nagpapaalala po sa atin ng mga mas mahalagang katotohanan. Ano nga ba yung mahalaga sa buhay?
But bago tayo magpatuloy, ay lumingon lamang po tayo sandali about the passage. Yung pong Matthew chapter 22 ay patungkol na po sa mga huling ministeryo ng ating Panginoon. At dito, ang Lord ay kaharap niya ang mga Saduceo at ang mga Pharisees. Maraming tanong sa kanya about resurrection, about taxation. At si Jesus po ay sinagot yun. Mga religious leaders po sila. Yung Sadducees, yung hindi naniniwala sa resurrection. At ang kanilang layunin po ay hindi dahil sa hindi nila alam, kundi binibitag lang po nila ang Lord. Hinuhuli lang dahil hindi talaga sila believe. At ang tanong ng isang dalubhaso doon, ng isang Pharisees, ay ito, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa mga utos ng ating na Diyos Ama? At maganda ang sagot ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Ipinahayag niya ang buong kautusan at mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na to, na kanina ay binasa po natin doon sa wikang Ingles, beginning verse 37 hanggang verse 40. Now, medyo lalaliman lang po natin ng konti, habang po tayo ng konti, na yung pong response ng Lord doon sa tanong na yon ay it is perfectly aligned with the Ten Commandments na binigay ng Diyos. Makikita po natin yun sa Exodus chapter 20. Yung verses 2-11 ay pumapatungkol sa pag-ibig sa Diyos. At yun namang verses 12 to 17 ay tumutungkol naman about loving others. Do not steal, do not kill, etc., etc. So, kung titingnan din po natin ng maliliman, yung i-connect natin yung Exodus 20 at saka yung Matthew chapter 22, meron tayong makikitang katotohanan dito. About what? About the unity of the Bible. Na maging hanggang ngayon ay kinukustyon ng mga hindi mananampalataya. Ang Bible, ano yan ginawa lang ng tao. Tao lang ang sumulat niyan. Totoo naman. At ito po yung magbibigay lang ako ng ibang mga facts, Ang Bible po ay it contains 66 books. Although sa ibang religious group, I think 72. But questionable sa atin yung additional na 6. And then, ang span po pala ng sinulat ang Biblia ay around 1,600 years. At mga around na 40 na tao ang sumulat nito with different background, iba-iba. Merong kings, merong mga hari, merong propeta, merong fisherman, meron ding tax collector, si Levi o si Matthew. At sinulat po siya sa 3 lingwahe. Sa Hebrew, yung Old Testament. Another one is Aramaic, part ng New Testament. And then, the Koine Greek. Pag sinabi po natin Koine Greek, ibig sabihin, the common language on that time sa Mediterranean or Middle East from 4 to 6 BC. 4 to 6 BC, which is around mga 600 years. So 1,600 years na sinulat ang Biblia. Mga taong may regular lang, pangkaraniwan, fisherman nga, walang natapos. And yet, ang findings ay ganito. The content of the Bible do not contradict to each other. Amen po. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? That ang salita ng Panginoon ay iisa ang author. Amen po ba? Sino ang author? Ang ating Panginoon mismo. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. So meron pong hook dito. Bakit ko sinabing author? Iba yung writer, tao ang writer, pero ang tunay na may akda ay ang Diyos mismo. Ginamit niya yung mga tao na yon upang isulat ang kanyang kalooban. Ang sabi po sa 2 Peter 1:21, for prophecy never had its origin in the human will. So hindi pala nagsimula
ang mga propesiya o salita ng Panginoon mula sa kagustuhan lang o kalooban ng tao. But prophets, kundi ang mga propeta, kahit na sila human, though human, spoke from God. Nagsalita sila mula sa Diyos as they were carried along by the Holy Spirit. Sa ano is Theo, sa Greek ay Theo Neustos. Ibig sabihin, it is God-inspired. Amen po. Now, let us move forward. Balikan po natin yung statement ng ating Panginoon doon sa sagot niya, doon sa mga eksperto sa batas. Ano po yung makikita po nating katotohanan dito? That love is the foundation of God's moral law. Every command God has given flow from these two relationships. Our relationship with God and our relationship with others. As proven, nung pinasend ko sa inyo kanina, yung Exodus 20 ay nahahati sa two main subdivision. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. Now, balikan ko na lang sandali. Napakahalaga po kasi na ito'y masagot dahil ayon po sa tradisyon ng Hudyo, meron pong 613 na commandments sa Bible sa kautusan ni Moses at madalas pong pinagdidebatihan nila ito. Kaya siguro yon ang kanilang tinanong. Now, tatlong important na katotohanan ang makikita po natin doon sa ating passage o sa reference text. Number 1 is genuine love for God requires total devotion, which means that our love for God is total and not partial. Hindi unti-unti, hindi patsi-patsi, hindi kutik-kutik, kundi lahat. Tingnan po natin, balikan po natin yung verse 36 to 37. This time, babalik po tayo sa wikang Ingles. Sabi po, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" And Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment." Very particular na sinabi dito ito ng ating Panginoon. This is the first and the greatest commandment. Now, ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid? This description highlights the comprehensive nature of love for God. Ipinapakita po dito ng ating Panginoon yung pinaka-lawak ng kalikasan ng ating pag-ibig sa Diyos. It involves major three areas of the human being. Number 1, it involves what? The heart or our emotions. It involves the essence of our being, which pertains to our soul, and it also involves the intellect, our intellect, and our will, which speaks about the area of our mind. Now, I would like to emphasize this one, that God does not ask for partial affection or occasional activity. Tandaan po natin ito. He calls for complete devotion. Ibig sabihin, pag minahal po natin ang ating Panginoon, mahalin na po natin siya ng todo-todo. Amen po. Walang ititira, walang ise-save, walang i-reserve. Now, medyo ugatin din po natin, saan ba nag-originate ang salitang ito o ang katotohanan ito? Ito po ay nag-originate doon sa isang napakagandang verse sa Bible, sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5, which part of doon ay nababanggit yung salitang Shema in Hebrew. Tingnan nga po natin, Hebrew 6, 4 to 5. Ang sabi pong ganon, "Hear, O Israel." Now, yung pong salitang hear doon, ang Hebrew ay Shema. Mamaya po, i-discuss ko ito. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be in your hearts. In-expound dito ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ipinapakita dito, yung kahalagahan nung first verse na yon na sa verse 4, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And then yung verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
then yung mga sumusunod na talata ay in-expound yun. Binigyan ng detalye. These commandments that I give you today are to be on your hearts. So, detail number 1. Number 2, impress them on your children. So, dito, ang tumutungkol dito ay responsibility ito ng mga magulang. Responsibilidad natin na turuan natin ang ating mga anak na mahalin ang Diyos. Amen po. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So kahit saan, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. Now, ano po ang makikita nating dito, yung nagsusuperimpose na word, that loving God must be our lifestyle. Amen po? Ang pagmamahal sa Diyos fully ay dapat na kasama o siyang dapat na ikot ng ating buhay. Hindi siya sa likod, hindi siya sa gilid, hindi siya sa baba, kundi yung buong totalidad ng buhay po natin ay dapat umiikot sa ating pagmamahal sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, balikan po natin yung salitang Shema. Ano po ba itong Shema na ito? Ang Shema ay ang sentral na pagpapahayag ng pananampalataya sa Judaismo or Judaism. Mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang makinig or sa Ingles ay listen. Di po ba kapag ang isang teacher ay nagsasalita at mahalaga ang kanyang sinasabi niya doon sa kanyang mga estudyante, class, listen. Ibig sabihin, kalimutan mo muna yung ibang mga iniisip mo o ginagawa mo. Tumingin ka sa akin, ay ituon mo ang iyong pag-iisip sa akin. Yun po. Ibig sabihin, mahalaga. Isa itong panalangin na nagpapahayag ng kaisahan ng Diyos at ganap na debosyon sa Kanya. Now, let us move forward. Yung pong sinabi dito, yung katotohanan na ito sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9 actually, in-expand na lang kanina, ay mayroong reflection po o katotohanan, may bahid ng katotohanan sa atin ngayong kapanahunan. That God's instruction to the Israelites addresses the problem of the human heart regardless of the generations. Ibig sabihin, totoo ito noong nakaraang panahon, pero totoo din naman sa panahong ito. Our love to the world competes with our love for God. Kaya siguro sinabi ito ng ating Panginoon. But here is the truth, mga kapatid. The human heart cannot simultaneously belong to God and to the idols of this world. Laging may pamimili. Amen po. Hindi pwedeng mahalin natin ang Lord. We are confessing that we love Him fully, but at the same time, we love the world simultaneously. When people attempt to balance devotion to God with devotion to sin, the result is spiritual instability and eventual separation from God. Kaya nga, hindi kataka-taka kung bakit si Apostle John ay tinuruan po tayo sa 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Ang sabi po doon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kapag pala, mahal natin ang sistema ng mundong ito, ay ang pag-ibig ng Ama ay wala po sa atin. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, the three G's, girls, gold, glory, comes not from the Father, but from the world. But actually, sa yung pong tatlong klase ng kasalanan ngayon, doon lamang po umiikot yung challenges po natin. Amen po. Carnality, which is lust of the flesh, lust of the eyes, ganun din naman. Ano yung napapanood natin, ito yung nakikita. Kasi kung ano yung nadidinig natin, ano yung pumapasok sa ating isip, napoprocess yan at doon dumudumi ang ating kaisipan at ang ating puso. And the pride of life, yung mga hindi pa makagraduate sa pagmamataas na ayaw po ng Lord. Now, it is possible, or this is the reason why exactly the scripture repeatedly calls God's people to holiness.
Holiness is not merely moral discipline. It is the natural expression of a heart fully devoted to God. Kung sinasabi po natin na mahal natin talaga ang Lord with all our hearts, our soul, and our mind, ay dapat mahalin po natin ang kabanalan. Amen po. Dahil hindi pwedeng mahalin ang kasalanan at the same time, mahalin natin ang Diyos. Gayun din. Mali po yun. There is always a dividing line between the two. Doon po sa Psalm 119, verse 8 to 11, ay napakaganda po ang paalala dito ng mga awit. Sabi po niya, how can a young person stay on the path of purity? So mahalaga pong alamin natin ito kasi makakatulong po ito sa atin. By living according to your word, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So ano ang antidote sa kasalanan? Mahalin po natin ang salita ng Diyos. Amen po. Kainin po natin ang salita ng Diyos. Ngatain po natin ang salita ng Panginoon. I-internalize po natin ang salita ng Diyos until such time na ito ay tumimo ng madiin sa ating puso at kaisipan at unti-unti mababago ang desires ng ating mga buhay at nababagod na rin ang ating mga gawi. There is no other way. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. I think the Lord deserves our best clap of offering. Amen. Baka mas mataas pa ang palakpak ni Ding Dong Dantes at saka ni Marian Rivera doon sa palakpak na yon. Sa Psalms 86 verse 11, ang sabi po ng ng mga awit, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. Sa NLT, napakaganda din po ang translation. Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity of heart, that I may honor you. Sa Tagalog, Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Upang ako ay mabuhay ayon sa iyong katotohanan. Bigyan mo ako ng isang pusong malinis upang ikay aking mapalugod o maparangalan. Amen po. Now, iyaano po natin sa pangkasalukuyan. Pumunta po kayo ng FB. Ang dami mga pagtatalo doon, di ba? Etc. Bas dito, bas doon. Kung ano-anong katwiran. At nakakalungkot po yon. Amen po ba? Sa isip-isip ko, ganito na ba nangyayari? Ang nangyayari sa pangkaraniwang kultura? May mga bagay na mali na kinakatwiran pa. Mali po yon. Kung gusto po nating maging matuwid, kainin po natin ang salita ng Lord. Amen po. Sa Matthew chapter 6 verse 24, mayroong isa pong napakahalagang paalala ang ating Panginoon. Ang sabi po niya, hindi pwedeng maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at kayamanan. Masama bang yumaman? Hindi po. Ang problema, kapag mas mahal mo na ang kayamanan mo kaysa Lord. Ang sabi po niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Salamat po sa kayamanan. Amen po. Salamat po sa karangyaan. Salamat po sa mga blessings na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero yan po ay sa dulo lang. Amen po ba? Padagdag lang po yan. Ang pinaka-issue dito ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi yun lang ang pwede nating dalin sa kalangitan. Now, ano po yung mga lesson na makukuha po natin dito? Mahalagang aral. That when God truly occupies the highest place in our hearts, kapag sa puso natin ay naroon, sa pinakamataas na bahagi ng puso natin, ang ating Diyos, our lives begin to align with His character and His will. His character and His will. Nababago ang iyong gusto. Kaya nga yung iba nagtataka, bakit yung taong ito dati manginginom, dati babaero, dati lasenggo, dati nagsisinungaling, bakit nagkaroon ng isang complete turnaround? Bakit? Kasi nandala sa Diyos. Amen po ba? Kapag kinain po natin ang salita ng Panginoon, kapag in-nurture po natin ang spiritual life, unti-unti nababago ang puso natin, tumataas ang ating pagmamahal sa Kanya,
at nababago na ang ating kagalakan sa buhay. Ayaw mo na ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? So ang pagsunod mo sa Diyos, hindi pilitan, kundi it's a natural flow from your heart because you love the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Purihin po ang Lord. Okay, number 2 is genuine love for God produces love for others. Love for God and love for other people are inseparable realities. And then ipagpatuloy ko po, after na sabihin ng Lord, yung first commandment, the greatest commandment, ay pinangalawahanan niya ito. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Now, the second command, loving our neighbor as ourselves, flow directly from the first. So, saan daw po nanggaling yung pangalawa? Meron din pinaghugutan yon. Ano yung pinaghugutan? Yung una, yung pagmamahal natin sa Diyos. Genuine love for God inevitably produces love for others. Kaya napakahirap sabihin na mahal natin ang ating Panginoon, pero meron naman tayong sama ng loob sa ating kapwa. So 1 John chapter 4 verse 20 ay napakaliwanag po ng sinabi. Ang sabi po doon, if someone says, I love God, but hates a fellow believer. Very specific po dito. Hindi yung mga unbeliever, yung fellow, yung kapatiran na lang, magsimula na lang sa kapatiran. That person is what? A liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Kung sasabihin natin, kung hindi natin kayang mahalin yung mga tao, mga kapatiran na hindi natin nakikita, ay mahirap mahalin. Di naman ang Diyos na hindi nakikita. Logical. So ano po ang binibigay kong emphasis po dito? Yung pong klase ng pagmamahal sa ating kapwa na itinuturo po sa atin ng Panginoon, ito po ay hindi emosyon lamang, kundi ito po isang aktibong malasakit. Kasama doon ang kabutihan, pagpapatawad, kung nagkakaroon kayo ng samaan ng loob, ano pa, pagiging mapagbigay sa mga taong nangangailangan, holistic at habag. Kasi ang tao napakadaling mag-judge. It's easy to judge rather than to give mercy. Hindi maaaring sabing mahal natin ang Diyos kung may galit po tayo sa iba. Amen po? In fact, sa Bible, may binanggit nga doon, kung meron kang sama ng loob sa isang kapwa at you offended them, ay bago ka pumunta sa altar, ay pumunta ka muna doon sa tao na yon. Makipagbati ka, makipag-ayos ka bago ka lumapit sa akin. In other words, parang sinasabi ng Panginoon ay ganito, hindi ko tatanggapin ang alay mo hanggat hindi ka nakikipag-ayos. Amen po ba? Pwede po bang palapakan po natin ang Lord? Hallelujah! Lalo na sa family of God, lalo na sa kanyang pamilya. So sana po dito sa atin, kung sino man ang may mga samaan ng loob, I think that is a noble thing to do. Lapitan po natin. Paano nahihiya ako? Pasimula lang po yan. Pero kapag lumapit ka po, redemption follows. Amen po ba? Mariredeem, marirestore yung relationship. Purihin po ang Lord. Now, ang sabi ko po dito, I want to emphasize, thus love for God and love for people are inseparable realities. Bakit? Humans are made in God's image. Ang tao po ay ginawa ayon sa ng Panginoon, sa imahe ng Panginoon. And loving other people is a direct expression of loving Him. So yung palang pagmamahal natin sa iba ay expression directly ng ating pagmamahal sa Diyos. Making the two commandments two sides of the same coin. So isang coin, sa Tagalog yung coin, yung bilog na pera natin, merong kara, merong cross. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung kara, maiwanan yung cross. Hindi naman pwedeng puro cross, hindi pwedeng puro kara. May kara, merong cross. So pagmahal natin, ang Diyos, sinasabi natin, ay supposed to be, mahal din natin ang kapwa. Because they are of the same coin. Purihin po ang Lord. Now, to further understand the truth of loving others, we need to know some important truth to life realities. This time, ang bibigay po ako sa inyo ng mga facts. Kasi kanina, pagpapatawad naman ang aking sinabi, samaan ng loob.
medyo lulipat naman po tayo yung pagbibigay o pagiging maawain po sa kapwa. Yung pagiging generous, amen po, pagtulong, kasi kasama po yan sa buhay Kristiyano. So magbibigyan po ako sa inyo ng ibang actual fact dito na lang sa Pilipinas para magkaroon naman ng konting laman at magkaroon ng buhay yung ating sinasabi. At kinuha ko po ito doon sa report, sa official report ng Pilipinas. That based on official report, many of the Filipino people live in poverty. Napakarami po pala mga Pilipino na nabubuhay sa kahirapan, which means they are too poor that they cannot afford a decent living. Now, naikwento ko din po kaninang umaga yung nakita ko doon sa FB, di ba? Inaano ko po kasi minomonitor ko yung Strait of Hormuz. Now, yung doon, di ba merong current, ang Pilipinas inalaw ng Iran na makapassage na yung ating barko doon sa Strait of Hormuz. Otherwise, napakataas na talaga dito nga San Fernando, binalik na yung mga kalesa at mga kabayo. Mga kabayo na lang, baka malaon may kalabaw na. Kasi hindi na makabili ng gasolina. Pati nga yung daan, luminis yung karsada, no? Ay mga gumastos. So, lakad-lakad na lang muna, kadilak na lang, ganun na lang muna. Kung malapit lang, magkadilak ka na lang. So, ganun. Ako po naawa talaga sa yung tingin sa atin, sa Pilipinas. Kasi sa namin ganun, may react. May isang foreigner na nag-react. Sabi niya, paano, tatagalugin ko na lang. Sabi niya, paano naman mangyayari yun? Wala namang barko ang Pilipinas. So yun? Ganun kaliit yung tingin sa ating bansa. Wala daw tayong barko. Siguro bangka, meron. Pero sabi naman hindi, meron naman tayong barko. Ilang piraso. So, anong ibig sabihin? Papa, we pray na i-bless po ng Lord ang Pilipinas. Amen po ba? Palapakan po natin ng Lord para hindi naman tayo minamaliit ng ating mga kapwa bansa. Now, what is poverty? Balik tayo sa poverty. Maraming kawawa. So, yung technical definition, para precise po tayo. Kasi pwedeng sabihin mo, mayaman ka. Sabi ng isa, mayaman. Relative yan eh. So, tingnan natin yung technical definition dito, yung actual. So, poverty, what is poverty? Poverty is a condition where people are unable to meet their basic food and non-food needs. So, basic, ibig sabihin yung pundasyon lang. Now, binasa ko din po ito, alam po ninyo, but actually yung poverty, ang sabing ganon, doon sa United Nations Sustainable Development Goal, SDG 2, ay meron pong ang United Nations na sa 2030 ay dapat wala ng gutom. So nagsimula po yan 2050 at nakasama po yan sa 2030 Agenda for Sustainable Development. Now 2026 na. Sa tingin ba natin ma-achieve natin ng 2030? Real po kasi dito, kasi kami po, nag-a-attend po kami ng mga conferences. I think noong 2018, I was in Italy for the SDG 14 and some indicator. Kasama po ako sa nag-propose ng pagkakrap ng mga international indicator sa United Nations about information dissemination on SDG, so Sustainable Development Goal. Medyo lang talaga, pangalan nito, nosebleed lang doon, pero nakasurvive naman ako. Amen po ba? Purihin ang Lord. So ganun siya. Now, tinignan ko pa, ano ba yung basic requirement? Sinasabing food and non-food. Ito po nakita ko. Are minimal requirements for survival and long-term physical. Yung core physical needs, safe water, nutritious food, carbohydrates, protein, vitamins, clothing, and shelter. These essential items are necessary for health, etc., etc. So basic lang. In other words, ay simple lang. Pwede yung lipstick, di ba? Pwede yung kilay is life. Wala yan sa definition ng poverty. So, nung pinrofile ko ang GIL sa atin, wala palang mahirap sa atin. Amen po ba? Lahat naka-makeup yung mga babae. Mga, sabi nga ni Pastor, mga red lips. Bakit red lips? Ang kanilang lipstick. Lipstick, hindi lipstick. Ang kanilang lipstick ay namumula ang kanilang Ba't po lipstick? Kasi sa amin sa Sapang Putik, yung mga babaeng matatanda, mga lola, ang tawag nila sa lipstick, wow, ano ba ang yung lipstick? Nung araw, papatawanin ko muna kayo. Naalala ko nung araw,
Alam po ba ninyo ang aming lipstick sa baryo? Atsuete. Atsuete ang aming lipstick. Puri ng Panginoon, pero ngayon hindi na. Amen po ba? Reblon na lang ako, ha? Max Factor na, wow naman. Pag walang pera, ever bilena. Pero okay din ako, baka mapasok na ever bilena, okay din yun. So ganun pala. Now, ano ba ang nagiging dahilan ng poverty? Mga drivers. Number 1, natural disaster. Ang Pilipinas, kasama siya doon sa Pacific Ring of Fire. Yung maraming vulkan, maraming mga lindol yan, Pacific Ring of Fire. I think 22 counties siya, kasama tayo doon. Kaya nga, SM ang Pilipinas, we got it all. We got it all. May bagyo, hindi lang bagyo, talagang bagyo. Meron tayong ba? Hindi lang ba? Talaga namang ba? Purihin ang Lord. So ano pa? Large families. Ang anak ay isang makmak, isang rekwa, 12. Parang manok na nakasunod. Lalo na nung araw, pero ngayon 3 na. So mga indicator yan, young population. Kapag ang mga populasyon may mga bata, indicator yan ng poverty eh. Basahin niyo yung mga economic indicator. Yan ang mga, kapag maraming bata, ibig sabihin, mahirap yung lugar. Agricultural. And then, of course, corrupt official. Corrupt. Kasi pag mali ang governance, naghihirap ang bansa. Amen po ba? Sana mabalik na yung 1 trillion. Amen po ba? Palagpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Kaya po tayo ng tama. Ano pa? Economic inequality. Yung masyadong disparity ng merong napakayaman, meron namang super hirap. And yun po yun. Na lang ako, ano ba yung mga bansa na At tingnan nga natin ng Pilipinas at saka ibang bansa, so sa inequality. Alright, ito po nakita ko. Yung po palang mga bansa na hindi ganong, ang kanilang sweldo ay pare-pareho, hindi nagkakalayo, yun yung may lowest Gini. Pag sinabi po natin lowest Gini, yung Gini coefficient, yun ang measurement sa economic sa poverty, yung income inequality. Nalaman ko po kasi nung ako dissertation, poverty alleviation kaya napilitan kong, ano ba yung Gini coefficient? Kasi may RRL Review of Related Literature. So from 0 to 1 yan. Habang lumalapit ka sa 0, okay. Habang lumalayo ka sa 0, papunta ka sa 1, not okay. So Slovakia, Slovenia, Belarus, almost hindi gano'ng nagkakaiba. Yung mga countries with highest inequality, highest Gini, Africa and Latin America. Pero wala talaga nakakuha ng 0. Wala din nakakuha ng 1. Kapag sinabi mo kasing 1, isa lang ang mayaman, nasa kanya lahat. Mahirap yon. Now, ang Philippines po pala ay 0.352 or 39.3 in index point. But while the gap, kasi over the years, nung tingnan po natin, may graph yan, may trend, papaliit naman, gumaganda naman ang sitwasyon ng bansa natin. But, while the gap is closing over the years, the Philippines continues to be classified as having high inequality compared to many of its peers in the region. Hindi ko na kinuha yung mga index nila kasi mahahaba na tayo. Often with a Gini index hovering around the 40 threshold. Ang threshold ay 40. Pag tataas ka na dyan, it's not okay already. So, now, next slide. Ano ba ang ibig ko sabihin dito? Mami, makikita nyo din. So ano po ba yung root cause ng poverty? Number 1 is spiritual. Amen po ba? Bakit? Kapag ang tao, hindi siya masunurin sa Diyos, masuwain siya sa Diyos, magkakaroon siya ng konsekwensya yon. Amen po ba? Handyan yung mga verses. And I believe the worst kind of poverty is spiritual poverty. Kaya nga ipanalangin po natin ang ating bansa. Amen po? Balabakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ipamahagi po natin ang salita ng Diyos upang mga tao ay makakilala sa Panginoon, upang tayo ay Kanyang pagpalain. Now, balik ulit tayo sa facts. Ito po yung status of poverty in the Philippines. Dapat malaman po ninyo ito. Ito po. So, next slide. So, ito po ay base sa official report ng Philippine Statistics Authority. The agency that is authorized to publish this kind of data. Hindi yung kung saan article. So ito po, inano ko lang, parang ito, inilagay ko lang sa matrix para mas malinaw. Ang population po natin po pala, as of 2023 to
2024, 17.54 million individuals living below the poverty line. Per tao yun Pero kung per family, yung incidence is 3 million families living below the poverty line. Now, here is the catch. Tingnan po ninyo, ang measurement, yung technical measurement ng poverty. If you have 13,873,000 pesos per month for a family of 5 or 92.49 per day per person, hindi ka mahirap. Sino po yung may 100 piso ngayon? Ano po ibig sabihin? Hindi ka po mahirap. Amen po ba? Imagine mo, sa tingin niyo kakasya ito? So ito yung ginamit na batayan para masabing 3 million, 17 million, napakababa, 13,000. Pambili lang ng isang kumain ka lang doon sa isang hotel dyan sa wala na yung 13,000. Ano po kung ibig sabihin? Sa tunay na buhay, marami po talagang mahirap. Amen po ba? Marami po tayong kawawang mga kapatid. Purihin po ang Lord. Lalo na ngayon, namamahal na nga ang diesel. Now, ano po ang lesson po natin dito mga kapatid? Let us not forget the poor. Amen po? Ito yung lesson. Next slide. Huwag po natin kalilimutan ang mga mahihirap. Let us share our blessing and a little blessing because little blessings means a lot to other people. Marami po tayong mga kababayan na kawawa at naghihirap. Tulungan po natin sila. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tulungan po natin. Kung meron tayong mga ay napakagandang tumulong. Another one, do not be judgmental. And if there's opportunity, let's teach and guide them. Kasi iba, kaya naman maghihirap, ay mga mali ang kanilang mindset sa buhay. First, lead them to the Lord. Ipakilala po natin ang Panginoon. Second, encourage them to persevere, to be resilient, and not to give up easily. At kung sakali naman, wag naman, dito, meron tayong mga kapatid. At I think lesson din po ito sa atin. Mabago ang mindset po natin. Paano tayo uunlad? Una, pagmamahal sa Diyos, at saka yung practical application. Let us work hard. Amen po ba yung practical part? Bilang mga Kristiyano, dapat masipag po tayo. Mahirap umulad yung taong tamad. Amen po. Kung mababa ang sweldo mo ngayon, huwag ka agad na aalis sa trabaho mo. Kasi part yon ng experience mo until sa time mag-progress ka, ma-promote ka. Tumaas ang iyong experience and then unti-unti ka nang tataas. Huwag sawain. Let us persevere. Ano pa? Let us not give up. Huwag agad na sumusuko. Ano pa? And let us not give up easily. Let us prepare and let us plan. Let us change our mindset. Ito yung gusto kong i-correct, lalo na galing po ako ng baryo. Yung halimbawa, bata pa lang, pag ang babae naabot na ng 20, 22, ay nag-aalala na yung mga magulang, naku, yung anak ko wala pang lumiligaw o etc., etc. Paano kaya siya? So matandang dalaga na, 25, umaano na, 30 plus, nag-aalala na. Mali. Paano kung hindi pa handa? Amen po ba? So, mangyayari, pag hindi handa, hindi na makakapag-aral, so anong makukuha niyang trabaho? Yung mga nasa laylayan. And then, dahil ganun lang kanyang narating, yung kanyang magiging anak, hindi na ituturo niya hanggang bumababa ang estado ng ating pong buhay. Mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos at ang pamumuhay ay may practical application. Amen po. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. At saka yung mga magulang, dapat binabago po natin ang turo sa ating additional turo, yung bang ganito, yung bang pag anak, bigyan mo naman akong apo. Ang iniisip lang apo. Hindi tinitingnan yung karir nung mga paano, alam mo anak, kailangan mo talagang magkaapo o magkaapo o magkaanak-anak kasi tatanda ako Sino mag-aalaga sa akin? That is wrong attitude ng mga magulang. Na iniisip nila, kaya gusto nilang magkaanak o magkaapo para malaki yung pamilya nila kasi tatanda siya, walang mag-aalaga sa kanya. Mali po yun. Amen po ba? Baguhin po natin ang ating mindset. Mindset po natin ang tama, may pananampalataya tayo sa Diyos, may pagmamahal tayo sa Kanya, pero gumagawa tayo ng tama. Turuan natin ang ating mga anak, una, magmahal sa Diyos, maging responsable, mag-aral mabuti. Amen po ba? I-build ang kanilang karir. Huwag agad mag-aasawa. At pagdating ng panahon, pag okay na siya, handa na siyang
sumabak sa buhay, hindi na siya maghihirap. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! That is the practical side. Alright, naalala ko lamang po, yung naikwento ko ano isang araw, yung, although kung tayo narito naman, huwag nga nating minamaliit naman yung ating mga kababayan. I think naikwento ko nung last, yung nakita kong nag-aano doon sa South Supermarket, nagtitinda ng bayabas. So sabi kong gano'n, El Socio, nakakaawa naman, tanda-tanda, nagbabayabas pa siya. Madam, sabi niya, pakibili mo naman akong bayabas ko. Magkano ba kayo bayabas mo? Hindi ka naman kailangan na, naawa lang talaga ako. 140 po. O sige, bigyan mo ako ng 2. So 300 plus. Sabi niya, mabuti po pa kayo, madam. At binilihan niyo ako. Kasi yung isang bumibili sa akin, ay mura-mura na nga. Tinatawaran pa po niya. Ang ganda-ganda po na kanyang sasakyan, dami-dami niyang pera. Siguro nakita niya doon sa wallet. Tapos binabarat pa po ako. Tapos biniro ko na lang. Sabi ko, alam mo naman, alam mo ba, ba't hindi ako tumatawad sa'yo? Ano po? Kasi mayaman ako eh. Pero biniro ko lamang po. Bakit ginawa yon? Kung may kakayanan ka namang tumulong sa kapwa mo, huwag mong ipagdamot. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Lord. Lalo na yung mga nagtitinda sa gilid-gilid. Yung mga nagsasala-salampak, na ano-ano, liit-liit, tapos binabarat pa. Kung pwede lang, paduguin yung So, sobra naman yun. Amen po ba? Maunawaan natin yung bumibili ng naghihirap lang din. Pero kung ikaw naman ang dami mong pera, etc., bakit mo patatawaran yung maliit na kanilang binebenta? Sa Proverbs 19 verse 17, ang sabi po, He who shows kindness to the Lord lends to he who shows kindness to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Number 3, matatapos na po, following these commandments requires intentional surrender. Ano po to? To surrender our will to God is not a sign of weakness. It is inner strength. It's allowing our will to be subjected to God's complete control. Bakit ko po ito binigyan ng emphasis? Kasi sa totoo lang, by our own strength, ang hirap talagang sumunod sa Diyos. Amen po ba? Yung ating sariling laman, yung carnal nature natin, ang hirap sumunod because we want to do our own thing. Gusto natin tayo masusunod. We want to be the boss of our lives. Ayaw nating may nakikialam sa atin. At naaalala lang natin ang Panginoon kapag tayo ay nangangailangan. Kaya nga, ang pagsunod sa 2 utos na ito, kailangan ng intentional surrender. Yung pagkusang, ano yun? Intentional. Hindi ko alam intentional. Yung talagang ini-intention mo na isuko ang iyong kalooban sa Diyos. Sabi ko po, living out these commandments requires intentional and complete surrender. Loving God fully means allowing His will to govern our whole lives. Not partial, not selective, and not occasional. And in fact, ang ating Panginoon ang naging siyang model. Ang sabi po niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod. And I believe, ang tunay na pagiging alagad ay nangangailangan ng ganitong pagsuko. Amen po. Hindi po nito inaalis ang ating kalayaan, sa halip ibinabalik nito ang tunay na layunin ng ating buhay. Ano po yung lesson po natin dito, mga kapatid? That the greatest measure of our spiritual life is not religious activity, but the depth of our love to God. A heart that loves God fully will seek Him first. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, hinahanap siya, obey Him faithfully, and reflect His love toward others. And that life of surrendered love, we discover the deepest joy within our soul. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ay nais ko pong bigyan ng din ito, that ang ating pong Diyos mismo, ang unang nagmahal po sa atin, that is a facts of life. At sa kabila po ng mahirap tayong mahalin, nang dahil sa ating mga kasalanan at pagkukulang, ay pinili pa rin niya na tayo ay mahalin. Amen po? So hindi po tayo pwedeng mga tuwiran na hindi natin kayang mahalin ang Diyos kasi mismo ang Panginoon ang siyang unang nagmahal sa atin. Lalo na ngayon Lenten season. Alam po ba ninyo, more than 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita po niya ang sukdulan ng kanyang pagmamahal. But that kind of love requires
a response from us. Nangangailangan po ito ng response sa atin. A love that is unconditional and without reservation. It invites us to love Him with everything we are, with all our hearts, all our souls, and all our minds. Regardless kung ano ang sitwasyon ng buhay natin. When we truly embrace this kind of love, it does not remain contained within us. Hindi ito dapat na nakasentro lang sa ating sarili. It overflows. Amen po ba? Ito ay umaagos. Out of that deep and generous love for God comes a natural desire to love others. Freely, selflessly, and with the same care and compassion we show ourselves. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And this time, allow me to make a simple testimony. One time, dumating po sa aking buhay na meron pong isang kapatid na namumblema. At sa kanyang pamumblema, minsan ako'y nananalangin. And the Lord has spoken unto my heart. Kaya nung kinausap ko po siya. Kasi ito yung sinabi ko sa kanya na sinabi sa akin ng Panginoon. Kung walang nagmamahal sa kanya, walang may gustong magmahal sa kanya, ikaw ang magmahal sa kanya. At yun po ang sinabi ko sa kanya. Dahil nung sinabi ng Lord, bakit ko po, hindi po nanggaling sa akin yon. Amen po ba? Nanggaling yun sa Diyos. Kasi tayo po, magkakapatiran po tayo, dapat magkakasundo po tayo. Dapat nagmamahalan po tayo. Wala pong perpekto sa atin. Only God is perfect. Amen po ba? Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nalagay sa ating mga puso, madali na lamang pong mahalin ang ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. One time siya po ay nag-post at nabanggit po niya yon. Hindi po siya nagsabi ng pangalan, but I know na ako ang kanyang pinatutungkulan. Pero hindi ko po nilike. Bakit ko hindi nilike? Kasi ayokong ako ay mabuking doon. Bahala na po ang Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sa Lenten season na to, ang Diyos ang unang nagmahal po sa atin. Amen po ba? Mahalin natin siya. Mahalin natin ang ating mga kapwa. Unang-una sa ating mga kapatid, magmahalan po tayo. Kung merong mga maliliit na bagay na hindi napagkakaunawaan, na pag-uusapan po yan. And the best is to come to that person and unite again. Amen po ba? Kasi tayo man, hindi tayo karapat-dapat. Pero minahal po tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. And as we culminate the Lenten season, and it's perfect time to remember God's love to us. Jesus died on the cross more than 2,000 years ago. And His resurrection symbolizes new life. Now, sa ganang atin po naman, kasi ang message ng resurrection, yung hindi nakakilala sa ating Lord, sila ay napunta sa kamatayan because of their sin. Iniligtas ng Lord. Pero tayo, libre na dun eh. Amen po ba? It's no longer for us. It's just to remember as a sign of our gratefulness. But after that, okay na tayo dun. Ano na yung susunod? Ang sunod po noon ay lalo nating mahalin ang Diyos. Amen po tayo. Kung dumarating sa buhay natin na parang nanlalamig yung pagmamahal natin sa Diyos, ito yung resurrection day. Amen po ba? I-resurrect natin yung pagmamahal sa Kanya because I believe love for God is intentional. Amen po ba? Love for God is intentional. Kanina po, habang ako'y nagpipray, kaninang umaga, and pinagpipray ko din po itong message na to, ay ang Panginoon po ako'y nagulat, ang Lord ay nangusap po sa puso ko, at ako po'y naiyak. Naiyak po ako. Bakit po ako naiyak? Kasi, ang sabi po ng Lord sa akin, kasi alam mo naman yung nagpipray ka ng normal lang. Basta nagpipray ka. Pero alam mo, kung nangungusap ang Diyos sa iyo ng personal. Naranasan po ba ninyo ito, yung ganon? You cannot explain that, but you know that the Lord has spoken to you. And I heard these words from God in my heart. Very personal. Sabi po niya,
Lilian, do you love me? Lilian, mahal mo ba ako? Natigagal po ako. And then bigla akong naalala, yung sa John chapter 21, actually wala naman po talaga doon sa aking preaching message. Yung po sa John chapter 21, ito po yung nangyari after resurrection. After resurrection, nagpakita siya doon sa kanyang mga alagad at sila'y kumain. Then, tinanong po niya si Peter. Sabi niya, Peter, do you love me? In fact, 3 times pa po. Hanggang sa naano na nga si Peter. Feed my lamb, feed my sheep. Yes, Lord, mahal kita. 3 times. Ano po yung message dito ng ating Lord? Actually, the message or the question of the Lord to Peter reveals a very important truth. He is reaffirming His love and compassion for Peter and to His church. Bakit? Kasi may history. Ano po yung history? Si Pedro po, i-deny ang Panginoon 3 times. Amen po. At nung resurrection, nang siya nabuhay na mag-uli, ang unang-una niyang hinanap sa kanyang mga alagad, si Pedro. Masamang-masama ang loob ni Pedro na naiyak siya. Kasi ang sabi ni Panginoon, di ka namin i-deny, sabi ng Lord, before the cock crow, bago tumilaok ang manok, ipag-deny mo ako 3 times. Nangyari ngayon. So imagine the burden in the heart of Pedro. Namatay ang Lord, na i-deny niya, wala na siyang chance na ipakita sa Lord para siya'y ma-redeem. And then nagkaroon ng resurrection. Ang una niyang hinanap, si Pedro. Assuring Pedro na sa kabila ng kanyang pagkukulang, sa kabila ng kanyang kamalian na ginawa, meron pa ring pagmamahal na inihanda ang Diyos sa kanya. Amen po ba? Gayon din sa atin. Amen po ba? Madalas tayo nagkakamali, madalas tayong pumapalpak, nanlalamig kumisan ang ating pag-ibig sa Kanya. But still, ang kamay ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ay nakabukas po sa atin, giving us a second chances. Amen po? Palakpakan po ng natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ano po yung aking final words dito, mga kapatid? That the greatest love we can ever live is a life fully devoted to God. To love Him is the most important thing in life. Pwede po bang awitin po natin yung isang kinanta po natin kanina, yung ating worship song? Bakit po napakagandang awitin po natin ito? That is a song of reflection. Bakit? Kasi nga, marami tayong mga iniisip sa buhay. Amen po ba? Napakarami mga distraksyon. At kuminsan nga, yung nabasa ko doon kanina, isang araw sa FB, bakit, sabi doon sa FB, bakit ganon? Kapag nagkakaproblema ang tao, ang laging unang-una niya isinasakripisyo, yung pagmamahal niya sa Diyos. Yung kanyang paglilingkod, nakakalimot, ayaw mag-attend kasi may problema daw siya. Ayaw mag-pray kasi ganito daw nangyayari sa kanya. Ang laging may sense yung kanyang tanong. Amen po ba? Bakit nga ba? Sa inyo po ba na itanong niyo ito? Ako hindi ko agad naisip yun eh. Sabi ko, oo nga. Bakit ang laging dating naisasakripisyo? Yung pagmamahal natin sa Diyos, yung ating paglilingkod. Pero naniniwala po tayo, ang pagmamahal sa Diyos, ipinaglalaban po ito. Amen po ba? Sa panahon ng problema, sa kadiliman, sa mga hilahila sa buhay, ipinaglalaban po ito. Kaya sa umaga pong ito, awitin po natin yung reflection song na to. That with all our hearts, mamahalin po natin ang ating Diyos. Tas nga po natin ang ating mga kamay. And let us sing this from our hearts. Wag lang po natin itong awitin ng sanguso. The song must come from our hearts. I will love you, Lord. Ulitin po na with all our hearts. With all our
po natin ito prayerfully. With all my Panginoon, sa umaga pong ito, kami nagpapasalamat sa mensahe mo that with all our hearts, we will love you, we will love you. With all my strength, I will love you. Pwede po natin with all my heart. With all my heart. With all my soul. with all my strength, I will love you, Lord. Let everything that is within me bless your holy name. Longing and thirsty, my spirit cries to you. For only in your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Praise you, Lord. Praise you, Lord. We pray that this song na ating pong inawit bilang ating tugon ng pagsamba sa ating Diyos at tugon sa mensahe will be clarified more and more by the precious Holy Spirit to each and every one of us, to a point that it becomes our deepest conviction and a real practice. Palapakan po natin sandali ang Diyos na buhay. Pakibaba muna natin ang ating mga kamay bago po tayo dadako sa Holy Communion. The message title, With All My Heart, ay hango sa greatest commandments of none other than the Son of God. Hindi naman ito sinabi ng sino-sino mang philosopher or Christian leader. Ang nagsabi nito mismong ang Panginoong Jesucristo, reinforcing God's command to His chosen people in the book of Deuteronomy. Kasi nung tinatanong nung mga scribes, religious people, ano ba ang pinaka-importanting utos? Tinetest nila ang knowledge ng Lord Jesus sa banal na kasulatan. Hindi para maniwala, kundi gusto lang ipahiya ang Lord Jesus. And the Lord summarized all the very complicated at times na command ng Panginoon into these two focus, which are actually a summary of the Decalogue. Pagka po sinabing Decalogue, 10 commandments. Deca, meaning 10. So, 10 lahat yun. At kahit na nasa New Testament na po tayo, the moral commands of God are still carried. May mga iba kasing so-called religious group na nagtuturo, nasa New Testament na tayo, yung mga command, wala na yan. Wala na yan, sabi nila. Ang hindi tayo required na i-observe yung ceremonial laws that is unique for Israel. But the moral commands of God, they are for all people. Mahalin mo ang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. At pagkatapos, do not use the name of the Lord your God in vain. O pagkatapos ay honor the Sabbath. The first 4 commands, patungkol po lahat yun sa Diyos. And then the next 6 commands of the Decalogue, patungkol yun sa gagawin natin sa ating kapwa. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya.
igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ay mga palatuntunan ng Panginoon para hindi tayo maligaw sa buhay. So the commands of God were given so that we can function healthily and normally and morally as God's created creature. Madalas nating mabanggit at marinig sa pulpit, bago tayo physical being, bago tayo sexual being, tayo ay moral being muna at saka spiritual being. Kapag ang taong pinagbigyan, yung laman lang, yung sarili lang, maliligaw talaga sa buhay. Mapapahamak siya, masisira ang kanyang buhay. Masisira ang mga relasyon. Mabubuhay siya ng irresponsable at hindi ayos at ang iniisip ay ang sariling kasiyahan. At sa Biblia, every time na iunan ng tao ang kanyang sarili, nagkakaproblema. Because man is basically selfish. We most naturally gravitate around ourselves, around our desires. We do not naturally gravitate toward God. Kaya nga may intention mas natural ka. Pag wala kang effort, mahalin mo ang Diyos. By default, malalaglag ka sa lower desires, carnal desires of life. And they can also give you happiness. Pero skin deep. Kaya yung self-pleasing life, yung gusto mo ikaw lang masiyahan, that will give you shallow happiness and at times sinful kind of happiness. Pero yung deeper happiness, kapag pleasing God ang inuna mo. Every time na iuna po natin ang Diyos, lumilinya ang buhay natin sa palatuntunan ng Panginoon. Naaayos ang buhay natin. Napagpapala tayo. Lumulusog ang mga relasyon. But people are not aware of that anymore. Kasi nga, yun ang by default na naturalesa natin. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang ating Panginoon to keep reminding ourselves that holistic dapat. Never interpret life apart from God and from His Word. Because if a person will interpret life only through himself, you are making yourself the standard. And believe it or not, you and I can be wrong. But God cannot be wrong. He's always right. If you will make other people your standard, other people can be wrong. Only God is always right. Your feelings can many times deceive you. Our emotions have the capacity to trick us. Ang diablo nga, kayang-kaya niyang paglaruan ang damdamin ng tao eh. Kaya ngayon, may mga taong ang definition nila sa love based on what they want. Based sa kanilang karnal at makalamang nasa. Ang totoong definition ng love sa Bible, love does not rejoice in iniquity. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka nagdiriwang sa kamalian, karumihan at kasalanan. And so, napakahalaga ng utos na ito na minsan dekorasyon na lang sa mga ilang simbahan. O kaya naging slogan na lang. Pero ang pag-ibig ng tao, ninakaw na ng kamunduhan, ninakaw ng mga lower kind of life. At pagkatapos, nagugulat siya, ba't ganitong nangyari sa buhay ko? Hindi na ayos kasi ang buhay niya. So God's command for us to love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind and strength is for our own good. It's not because God is egoistic, because with or without us, God remains God. But without God, we are nothing. So, yung utos ng Diyos na ito, na mahalin natin siya at una tigit sa lahat, hindi para sa Kanya yun na per se. It is the order of creation. Because your life will not function normally if He is not at the center of your life. Sasambulat ang buhay mo. Maraming tao ngayon, wasak-wasak ang buhay. Wasak-wasak ang relasyon. Pagkatapos, pabaya sa sarili. Kaya sakitin dahil yung makakasaya, kahit drugs, nasisiyahan ako, drugs. Pagkatapos nasisira ang utak, nasisira ang... So kung pansariling saya lang ang iisipin without God and His moral laws,
man will be no different than a beast. But man was created after the image and likeness of God. Kaya, yung pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, pagkatapos pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa ating sarili, these are now the primary guidelines for living. Kasi pag nagawa daw po natin itong dalawang ito, all the laws of God, ang sabi ng Lord Jesus, hang on these two commands. Doon ka mag-focus. Sa management, merong tinatawag na Pareto Principle. That 20% of the priorities will produce 80% of the output. Mag-focus ka sa prioridad, yung resulta na magaganda, susunod lang yan. Hindi kung saan-saan sambulat ang yung focus, kaya sumasambulat ang yung buhay. If this is important, and if this is the key to life, it is worth exerting our efforts by God's grace to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And we say a loud amen for that. Hallelujah. So this is wisdom for living. Pero maraming tao ngayon napatihulog na sa pakanan ni Satanas. They don't love God. They love things. And they use God. And they use people. Mali. We love God, we love people, and we use things. Wala kang makikita sa Biblia na mahalin mo ang bagay. Walang utos na ganun. Pero ang utos, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong katawan. That is making God at the center. Yun ay pag-uunang lagi sa Diyos. So, naturalesa natin ang maging selfish. That's why we've got to constantly remind ourselves. In fact, yung word na Shema, here, you put your attention, you refocus yourself to it. It's this Shema of loving God with all your heart, soul, mind, and strength, at saka yung pong love your neighbor as you love yourself. It's called Shema in Israel, and it is practiced this way. It's being recited wholeheartedly at the start of the day, and it's also recited wholeheartedly at the end of the day. It serves as a bookmark for the whole day. It should be your general guideline on how you live. Pero marami tao ngayon, ang puso nila, ninakaw na ng kung ano-ano. Ano mang ilagay mo sa una at sentro should be able to sustain everything in your life. Pag nilagay mong una ang tao, hindi kanya masusustain. Ang tao nga, pwede kang pagtaksilan eh. Pag nilagay mo yung magandang damit na parang dyan mo, wow, dyan bibinus ang lahat ng affection mo at paghanga, ang damit naluluma. Ang gadget nasisira. May mga bagong modelo ng gadget. So, yung mga tao na inilalagay ang una higit pa sa Diyos, they are creating their own God. That becomes now their idols. And listen, idols will always break your heart. But Jesus will never break your heart. That's why the Bible says, I have come to heal the brokenhearted. Hindi na po normal ang buhay Kristiyano kapag nararamdaman mong nanlalamig ka at pinababayaan mo. The reminder of the Lord in the book of Revelation is this. Huwag tayong patatangay sa mga pagano na nakalimutan na nila ng una dapat mahalin with all of their love and affection is God Himself, na pupunta sa kung ano-ano. Kaya, ang sabi ng Lord Jesus in the book of Revelations, I have something against you. You have lost your first love. Pag nararamdaman natin, parang nanlalamig ka, tinatamad ka ng magbasa ng Bible, tinatamad ka na dumalo ng araw ng pagsamba, pero lagi ka nagmumol, 8 hours ka sa yung social media, pero ang Biblia hindi mo nababasa, you cry out to God. Lord, I don't want to stay this way. Ibalik mo ang ningas at pag-ibig ko sa iyo, Diyos. Hallelujah! So that your life will be in proper order again. Yung iba, mali ang unawa sa love eh. Pagkatapos, di ba sabi, love your neighbor as you love yourself. Magbigay ka rin ng dangal sa sarili mo. Yung iba, kasi yung with all your heart, soul, mind, and strength, pag pinag-aralan nyo, sa Diyos lang yun.
Pero sa kapwa, hindi na inulit yung love your neighbor with all your heart, with all your soul, mind. Hindi, yung with all your heart, pang Diyos lang yun. Yung iba, minahal. Kapwa, tama naman mahalin ng kapwa. Pero more than what is required. Sa sobrang pagmamahal, binigay lahat-lahat. Wala nang tinirang dangal sa sarili. At hindi niya alam, nabubuhay na sa immoralidad. And they call it love. That's never love. It's part of our carnality. That's the flesh talking. That's not the Spirit of God talking. Anong resulta? Heartbreak, heartache, guilt, and then shame. May we be like David. Nung alam niyang nagkasala siya sa Diyos, because of adultery with Bathsheba, minasermind pa niya ang pagkamatay ng asawa ni Bathsheba na si Uriah. Nakita niya wala siyang kapayapaan kahit masasarap ang kinakain niya sa kanyang kaharian. Kapag nawalay ka sa Diyos, walang bagay na pwedeng makapagpupuno na ng puso mo kapag malayo ka na sa Diyos. I cried out to God with a repentant psalm, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. It's a redirection of your affection, your attention, and your emotion to the one who deserves your love with all your heart, with all your soul, mind, and strength. At yun po ay ang Diyos lamang po natin. Purihin ang Panginoon. Gusto ko lang mabasa natin ang ilang scripture to reinforce it because today masyadong binaboy ang sagradong salitang ito na pag-ibig and people putting meaning to it na nakaangkla sa kanilang makalamang nasa. Sa halip na yung totoong pag-ibig na hindi naninira ng buhay at hindi nagpapababa ng yung pagkatao. Look at this, Proverbs 4:23. Very quickly. NIV agad. Kailangan maintindihan po ito natin bilang Kristiyano kasi nga, okay, I'll be aware, naturalesa, we naturally gravitate toward ourselves and I need to exert grace-led effort so that I will redirect my attention na iuuna ko ang Diyos, hindi ko iuuna yung damdamin ko, hindi ko iuuna ang sarili ko. Because it's dangerous. Everybody read, above all else, what are we going to do? Guard your heart. For everything you do flows from it. Pag narumihan ng puso mo, naging selfish na uli yan, naging very carnal na yan, mapapahama ka na, sasambulat na ang buhay mo. And the heart can only be healed when you focus it to the Lord. The Greek word for heart is kardia po. That is where we got the word cardiologist. It's the center of your physical body. But then spiritually speaking, it's the center of your affection. So babantayan mo ang yung affection. Babantayan mo ang yung motivation. Babantayan mo kung saan ka ganado. At itutulak mo ang sarili mo sa tulong ng Diyos at ipapakita mo the word seek, may effort yun eh. Hinahanap kita, Panginoon. Inilalapit ko ang buhay ko sa iyo. And you know what will happen? Every time you draw close to God, He will heal you. He will make you whole. Amen? The idols of this world will shamble your life. Wawasakin ka nila, magiging scattered ka. Pero kapag lumapit ka sa Diyos, yung nawasak sa iyo, binubuong muli ng ating Panginoon. Lift your hands to Jesus, please. Glory be to God, glory be to God. The fact that we're here and we're honoring the Lord, maging kayo po na nasa online, at sa lahat ng mga nag-uukol ng panahon ngayong Resurrection Sunday, ay isang pagsasabi natin, Panginoon, kayo po ang tunay kong kailangan sa buhay. Kung medyo naging malamig ka sa mga nakaraan, mas babad ka pa sa social media kaysa sa iyong prayer life, at natutuwa ka sa mga bagay na hindi mo na dapat pagkatuwaan kasi alam mo, malalayo ka sa Diyos, pray. Lord, I don't want to stay this way. Ibalik mo ang ningas ko sa iyo, Panginoon. I want to normalize my Christian life, my spiritual life. Hindi una ang bagay na makalamang pisikal. Laging una ka sa buhay ko. Be like David who prayed in Psalm 86 verse 11. Teach me your ways, Lord, so that I may live for your truth. Give me purity of heart, that I may honor you. Your hands are lifted to the Lord. He can see your sincerity.
At ang ating Diyos ay isang mahabaging Diyos. Mararanasan natin ang kanyang breakthrough love that will give us life, that will put order to our life, at bibigyan kanya ng kaliwanagan ng isip kung ano ang yung mga next steps na gagawin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kayang buuin ng Diyos ang anumang nasira at sumambulat sa iyong buhay when you put Him back at the center, when you love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. At ma-resist mo na yung divided ang heart mo, tulad ni Solomon who started right but ended wrong because his heart is divided already. Kundi, with all my heart, it is for you, Lord. Amen. Awitin natin muli po ang awit na yon as our prayer response. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory be to God. Let everything that is within me bless your holy name. Longing and thirsting, My spirit Kababa Shadalababa Shirana. Thank you, Lord Jesus. Only in your presence, your presence will I be satisfied. You're my delight, Lord, and I draw near to you. Habang nakatas ang ating mga kamay sa presensya ng ating Panginoon, sa mga nagsasabi, I want to normalize my Christian life, na hindi partial love ang ibinibigay ko sa Diyos. Nais kong mabuhay na ipinadarama ko sa Kanya na Siya ang dahilan ng aking buhay. I will love God. I will not use God for my selfish agenda only, for whatever I want. But I want to live pleasing Him, sapagkat ito ang pinanggagalingan ng malalim na kagalakan sa buhay. I don't want to just live to please myself, sapagkat kababawang kaligayahan ang makakamit ko lamang na may posibilidad pang maging self-absorbed ako at ako'y makalimot sa Diyos. I want to live ng may pagpapalugod at pagpapasakop sa Diyos, at hindi lang yung pagpapalugod sa aking sariling gusto at pagre-rebelde sa Kanyang kalooban. I want my life to be in divine order. I want God to lead me in this life. Hallelujah. Would you follow this prayer? Sabihin nating lahat, dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga paalala mula sa iyong salita patungkol sa breakthrough love that gives meaning to my life, that gives blessings to my life. At upang wag maging sambulat po ang aking buhay, maging buo ang aking buhay, maging ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Siyasatin mo ang aking puso. Kung may pinahintulutan po ako, O Diyos, na gumapang sa aking puso na mga damdamin na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, patawarin mo ko, Panginoon. Palayain mo nga po ako sa pangalan ni Jesus. I confess, I need you in my life. My heart belongs to you. For you are my God. You are my Savior. And you can heal me, Lord. I declare, Jesus is my Lord. Ipapamuhay ko nga po, Diyos, ang katotohanan ito, na sundin ang iyong pinakadakilang utos, ang mahalin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong kaisipan, walang hesitasyon, at lubos ang pagtitiwala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Tulungan mo rin po ako, Diyos, na magmahal sa aking kapwa at bigyan din ng dangal ang aking sarili ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat. Binigyang saysay mo ang aking buhay. Binigyang pahalaga mo po kami dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon.
Lord Jesus, I love you, Lord. I will trust you and I will serve you. In the name of Jesus, amen and amen. Mag-isa po tayong patuloy sa panalangin, Lord, habang inaalala namin ang iyong sakripisyo sa magitan ng aming partisipasyon sa Holy Communion. Basbasan mo, Panginoon, ng iyong pagpapala ang mga elemento, ang mga tinapay na simbolo ng iyong katawang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang mga fruit of the vine na sumisimbolo po sa iyong banal na dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo upang kami malinis sa aming mga kasalanan at kami matubos mula po sa walang hanggang kapahamakan. We pray that even as we participate sa Holy Communion, let healing flow. Hallelujah. Let deliverance flow. Sinabi mo sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Anumang sumpa na nakapasok sa aming buhay, sa aming pamilya, nangako ka sa iyong salita, winawasak mo ito, Panginoon, at yung inire-release ang iyong pagpapala. Iaayos mo ang aming mga buhay, ang aming mga relasyon, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, everything in our lives, hallelujah, is being touched by the redemptive power of the sacrifice of Jesus, sealed by the resurrection of the King of Kings and Lord of Lords, so that we can live a blessed and victorious life at hindi isang buhay na lugami, buhay na talunan, kundi nais mong mabuhay kami sa ilalim ng iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. As your people are partaking of these elements, we claim the benefits of Calvary. Hallelujah. And we promise to live only for Jesus. We give you the praise. We give you the glory in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo po tayo sumandali habang dinidistribute ang mga elements in the spirit of worship. Praise God. Himself should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. 'Cause by the cross we've truly been transformed. So amazed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. Blessed be your name, Lord Jesus. Hallelujah. We're so amazed, And we give you praise for the power of the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Continue to please worship the Lord Cross. in the spirit of trust. That Christ Himself should die for such as us. And every day we're changed into His image. More and more. 'Cause by the cross we've truly been transformed. So amazed, yes, Lord. We're so amazed, Give you the praise and the thanks, oh and we God. give you praise That that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Before we take the Holy Communion po, wala nang question kung tutuusin sa pag-ibig ng Diyos eh. So the love of God is beyond doubt. Sobrang mahal tayo ng Diyos. At ang pinaka-pruweba, He demonstrated His love through the sacrifice of His Son. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi inantay ng Diyos na mabago muna tayo, bago siya nagbigay ng buhay, makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. And that kind of love is the unconditional love of God, so to speak. No doubt about the love of God. Pero kung gusto natin maka-experience ng breakthrough, which we will elaborate this coming Sunday, may breakthrough lamang Diyos, walang duda doon.
Pero meron ka rin dapat breakthrough love that attracts the favor of God. At yun ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi yung conscious tayo na mahal tayo ng Diyos, idagdag mo, gaano ko kamahal ang Diyos. And the proof is, Jesus said, if you love me, you keep my commandments. Meaning, do you trust me that I can give you victory, that I can bless you? Trust my instructions. Sunod ka lang, anak. Dadalhin kita sa malagong pastulan. So that's how we relate to our Creator. Not on our own terms, but in His terms, because God cannot be wrong. Our feelings can be wrong at times. But His instructions are always right. So God's commands are there, not just to restrict us, but to protect us. It's for our good, and it's for His glory. Itaas po natin ang mga tinapay sa presensya ng ating Panginoon. Praise you, Lord. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Alalahanin mo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Atin pong kainin. Itaas din po natin ang mga saro. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Atin pong inumin ng may pasasalamat. Thank you, Lord. Our participation po sa ating Holy Communion, isang napakahalagang ordinansa na ipinagtagubili ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang pagsasabi na kasama tayo sa mga beneficiaries of Calvary's sacrifice. Sumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. With a heartfelt thanks, join me in declaring our Christian faith. Everybody out loud, say with me, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, I give you praise and thanks. I give you praise and thanks. Through your sacrifice, Through your sacrifice, your death, your death, burial, burial, and resurrection, resurrection, I am saved. I am saved. I am forgiven. I am forgiven. Every curse is broken. Curse is broken. I am blessed. I am blessed. I am now a child of God. Now a child of God. I am delivered. I am delivered. I have breakthrough love I have a breakthrough that love gives meaning to my that life, gives meaning to my life. and I give you all praise. give you all In the name of praise. Jesus. Sing the last part with me. I'm so amazed, and I'm so amazed, and I give you praise that you would save us for such. Huwag natin pagdudahan ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. I'm so Hallelujah! Now we give you praise for the power of. I'm so amazed, everybody. I'm so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. Oh, hallelujah to Jesus. For the power of the cross, for the power of the cross, for the power of the cross. Lord, receive all praise, receive all thanks to God. Hallelujah.
Feel free to express your thanks to the Lord Jesus. Oh, He took our place. He took our place. He remembered you. Amen. Hindi ka niya kakalimutan. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Seal your word in our hearts, Father God, as we start a series for this month of April. At habang inaalala po namin ang iyong pag-ibig, we pray, Lord, for this program of our AAK, 60 Days, Great Commission, Challenge and Fruitfulness. Alalahan din po namin ng iba, maging alulod din po kami ng pag-asa sa aming kapwa. Your hands are lifted before the Lord. Father God, we praise you for all of the prayer petitions from in the hearts of your people. Maging ang lahat ng mga nakasulat sa mga papel na nakahulog sa aming prayer request box. Ang iyong mga pangako ay nagsasabi, maging ang iyong muling pagkabuhay, it is all because it is written. Ano mang nakasulat na pangako mo, tinutupad mo ito, Panginoon. Kahit sinasampalatayanan namin ang katuparan ng iyong pangako, sa lahat ng magtiwala sa iyo, tumawag sa iyong pangalan, anumang kahilingan sa panalangin na ayon sa iyong kalooban, ipinagkakalob mo ito, Panginoon. And we thank you for that powerful reality that we have a God that we can rely on in this life. Thank you so much, Father God. Your hands are lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all of God's people say, Amen and Amen. God bless you po muli. Isang maligayang linggo ng muling pagkabuhay. Pagpalain tayo ng Diyos. God bless your life groups. To God be the glory. Praise God.